Ning, Len, kain tayo. May dala si Calvin na crispy pata. Dalawang food. Kainan na. Tama-tama. Wala akong kagaw sa balat. Kasi wala si Rejunix. Calvin, kamusta na pala si Emily? Ibig ko sabihin, si na Emily. Okay na ba sila doon? Sobrang sungit ng mga tao doon. Baka na paano na sila. Norbert, pwede ba? Hindi masama ang daddy ko at kapatid ko. At ang mga bata masaya sa bahay. Herbert, mabait yun. Si Tito Simon, tsaka yung kapatid niya, mabait yun. Lalo pa nandun si Lola Clarita, sigurado wala namang mangyayari ng maganda. Sa table ko lang iniiwan ang Rolex ko. Tito Simon, hindi naman po kayo pumapasok sa kwarto niya Teka, hinanap ko na ba sa buong kwarto mo? Naku naman, baka nasa isa sa mga drawers lang yun. Lola, tinutulungan ko po si Dad na maghanap ng relo niya. Wala po talaga eh. Dati naman po naiiwan lang yun dito. Nakakalat lang pero hindi nawawala. Ngayon lang naman po nangyari yung ganyan eh. Kung kailan meron tayong ibang tao na kasama dito sa bahay. Ano pinagbibintangan mo ba kami? Wala naman akong sinasabi. Pero, maaari daw may suka. Ate Ann, di kami pinalaki ni nanay na magnanakaw. Walang kasalanan mga anak ko. Huwag mo silang pagbintangan. Maniwala po kayo sa amin. Tito Simon, Lola Clarita, wala po kami kinukuhang relo. Alam ko kung nasaan ang Rolex watch ni Boss Simon. Bakit ba ang kulit mo, Spike? Gusto mo ba sumunod kami sa'yo? Nakuha mo rin. Dad! Lola! Dad! Pumunta kayo dito, dali! Dad! Tignan niyo, oh! Ano yun? Ano ba yun? Ano yan? Oh! Bakit napunta dito ang relos ko? Bakit nandyan yung sakay ng ibang tatay? Di siguro, si Banday talaga yung nagnakaw ng Rolex nila. Tumpak, siya nga ang magnanakap. Ako? Kailangan banindigan ang magsabi ng no at stop sa aso. Huwag ngumiti o humusot ng balahibo. Dahil action speaks louder than word sa mga aso.